Okay, let's continue. So, tuloy tayo ulit. So, this time, another example tayo. In the circuit shown, solve the following. Marami ulit pinapahanap. IR is the current flowing at the resistor. Then, IL is the current flowing at the inductor. Ano pa ba? L, the inductance of the coil. Z, the impedance of the circuit. P, the power consumed by the circuit. Ito lang naman nagko-consume nun. Q, the power consumed again by the circuit. So, ito yung nagko-consume ng Q. S, apparent power, kabuuan itong kinukonsume nila. Given that the resistor or the resistance is 40 ohms, the source voltage is 120 with 50 Hz frequency, and the total current is given as 6 amperes. Ano po? Okay. So, yun, medyo marami ang pinapahanap. So, mula rito, meron tayong voltage dito kasi parallel, no? May resistance. Makukuha natin si current IR. So, ito na sila. So, IR by Ohm's law is V sub R over R. V sub R is 120 as given. 40 ohms yung given doon na resistance. 120 over 40 will be 3 amperes. So, mapapansin natin dito, meron tayong current dito nakuha, ano? And then, meron tayo rito current, dito wala. So, pwede nating ma-solve yan, pero hindi yung simple addition lang nito. Meron tayong formula kanina. IT is equal to the square root of IR squared plus IL squared. Ano po? Yun ang dapat. Baka kasi gawin ninyong IT is IR plus IL lang. Mali tayo doon. Okay? So again, IT is equal to the square root of IR squared plus IL squared. So taking the square of both sides, matatanggal tong square root. Ito squared na. Ang aim natin ay makuha yung IL. So ililipat to sa kabila, magiging minus. Ito na siya. And then, dahil square ito, take the square root of both sides. Kaya meron tayong square root of IT squared minus IR squared. So, hope na sundan naman yan. Ano? So, may values na tayo nito. RT, given yung 6. IR na solve natin 3. Kaya, to solve for IL, that will be 5.1962 amperes. So, ayun na, meron tayong IL. Ano? Then, ang susunod na hinahanap doon ay inductance L. Ito. Inductance L. So, para makuha yon, dapat alam natin yung XL. Para makuha natin yung, magamit natin yung formulang XL is equal to 2 pi FL. Kaya, gagamit po tayo ng Ohm's law. May IL na tayo, may VL po tayo, VR equal to VS din yung source voltage. Parallel kasi. So, ito, by Ohm's law, IL is VL over XL. Ano po? Kaya, makukuha natin yung XL and that is equal to VL over IL pag nire-arrange ito. So, VL, 120 given yan, IL na solve natin dito. So, divide. That is 23.0938 ohms. And from here, gamitin na natin yung XL is equal to 2 pi FL and solve for L. XL over 2 pi FL lang. So, ito, we just copy. 2 pi is constant, 50 is given, 50 Hz yun. So that finally, we can now have the value of L and that is 0.0735 Henry. Henry po ang unit ni L. Okay? And then ano pa yung mga pinapahanap? Impedance Z, ano po? So ang ginamit natin dito ay product over the square root of R squared plus XL squared, ano po? Pero pwede rin yung formula natin before na ito. Pwede rin yan. Okay? So, anyway, ito siya. So, we have R and XL. Product yun nila. 40 and 23.0938 over the square root of 40 squared plus 23.0938 squared. Ni-rearrange lang po yung kanina. Inayos lang yung dito. Yung may 1 over R squared. Ganito nag-result niya. So, itong result po. Halos 20 ohms. Ano? So, yun. Ang next to solve is through power. So, meron tayong voltage, meron tayong current flowing at the resistor. So,
Kasi di ba nga ang sabi natin, yung power doon, true power, ayun lamang dumadaloy dito kasi yun lang naman resistance. So, pwede yung V times IR. So, ito siya. Nasaan yun? Lagpas. 120 times 3. So, 120 volts yung 3 amperes na dumadaloy sa akin. So, 360 watts. Ganon din doon sa Q. Basta siya lang. So, I, L, and BL. So, 120 and 5.192. So, you have 623.544 bars. And lastly, for the apparent, so ito yung total kabuuan. So, total voltage, total current din. And that will be 120 times 6 or 720 volt amperes po. Okay, I hope nasundan yung mga iyan. So, yun yung RL series, RL parallel. Next to that is RC naman. RC meaning combination of resistance and capacitance. So, series muna ang unahin natin ito. So, una, kagaya kanina, kunyari ito yung ating source voltage natin, resistor natin, capacitor, series. So, ang current dyan ay parehas lang na dumadalag kahit sa ang parte. And then we let your V sub R be the voltage drop at R, V sub C be the voltage drop at C. Again, hindi pwedeng i-add mo yung magnitude nito plus nito will be nito. Hindi pwede. So, okay. So, to plot the phasor diagram, dahil current is common at any part of the circuit, we will be using current as the reference. Ito yan. With, with respect to the resistance, the voltage drop at R will be in phase with the current I. Kaya ito sila. Then, voltage drop at C, sabi natin, leading yung current nun. Kaya kung current ang reference mo, ang voltage mo nandito. Okay? So, lagging si voltage, leading si current. Then, ano pa? The impedance now, kung kanina sa inductance, square root, square root of R squared plus XL squared. Dito sa capacitor, RC, R squared plus XC squared. Ano po? So, halos magkamukha lang. Ito, yung L naging C. And then, the total voltage will be equal to the square root of VR squared plus DC squared. Binasi yan dito. Pwede kayong makagawa ng right triangle dito. Itong BC na to, ilagay nyo dito. Tapos iganyan ninyo. Yung hypotenuse nun, yun ang VT. Kaya, VT equals square root of VR squared plus BC squared. Kaya ito siya. Or, in terms of impedance and current, total values. V equals, so VT equals I total, Z total, or Z. Okay? So, aside from the voltage triangle, ito rin yung impedance triangle. So, ito yung resistance natin, ito yung inductive reactance, ito yung impedance natin. So, right triangle pa rin yan. And we have the angle theta here. And this theta is the power factor angle. Ganun pa rin. So, ito, kaparehas lang ito ng mga formulas kanina. Wala pong nabago dyan. Ito, ang nabago lang ay yung subscript na C. X sub C this time. The rest are the same. So, example na tayo, ano? We have RC in series. Ito, ang ibig sabihin nito ay ground. Ito ay ground din. So, meaning, these two are connected to ground. So, connected sila. And we have the supply voltage of 3.76 volts. RMS yan kasi walang sinabi. 1 kilohertz. 10 ohms tayo, 10 kilo ohms tayo dito. 0.01 microfarad dito. This is micro. Micro is 10 to the negative 6. Ayun. So, solve for the current. So, meaning, the current flowing here. Para ma-solve yan, you have to solve for the impedance. So, combination of R and X sub C. So, solve for X sub C. By formula, kanina kung naalala nyo pa, X sub C is equal to 1 over 2 pi FC. Sulat ko rito ha. Para X sub C is 1 over 2 pi F.
and C. C is capacitance, F is frequency. Ang XL po ay 2 pi FL. Yan ang pagkakaiba nila. Okay? So, proceed tayo. Again, X sub C is 1 over 2 pi FC. So, 1 over 2 pi, constant naman yan. F is 1 kilo, so 1,000 or 10 to the 3. And C is 0.01, 10 to the negative 6 yung micro. Ayan siya. And then solve. So, the equivalent of this is 15.92 kilo ohms. So, for the impedance, sabi ko nga, ito lang na bago, X na this time, square root of R squared plus X sub C squared. That is equal to the square root of 10 squared plus 15.92 squared. Kilo po ito, kaya kilo ang dulo niya. That is 18.8 kilo ohms. So, may impedance ka na, may voltage ka, makakasolve ka na ng current by Ohm's law. I equals V over C. So, 3.76 over 18.8 times 10 to the 3 kasi kilo. The result here is 0.2 milliamperes. Ano po? Okay? So, yan ang ating hinahanap. Then, next to that, this is another example for RC in series. This time, we have 100 volts na source, 60 hertz. The value of resistor is 250. This is 40 microfarad. And we are asked to solve the following. The impedance. Kahit walang total, ganun pa rin. Total din naman yan. So, impedance dito, current flowing here, voltage drop dito, voltage drop dito, true power na kinukonsume niya, dito lang yan. Reactive power, dito yan. Total apparent power yun ng S eh. So, total dito yan. Nakabuuan. So, yan. So, una muna, para makuha yung impedance, dapat alam natin yung X sub C. So, that is 1 over 2 pi FC. So, F at saka C. Ito. 1 over 2 pi FC. 1 over 2 pi times the frequency times the capacitance. So, papasok lang natin 60 at saka 40 micro yun. That is 66.3146 ohms. And then, may R tayo doon, 250 yun. So, solve for say, R squared plus X sub C squared. So, pinasok lang po itong mga value to obtain the impedance of 258.6458 ohms. Now, next to solve is IT. May total voltage ka, 100 yon, may total impedance ka, 258.64. Madali lang, lagay lang dito. VT over Z. So, 100 over 258.6458 yan. That will be 0.3866 ampere po. Then, yung mga voltage drop, so may current naman tayo doon kasi nasolve na natin ito nga eh. Voltage drop, Ohm's law, IR times R. So, ito, and the resistance to 50, we have 96.65 volts. Sa capacitor naman, IC times X sub C, so ito pa rin yan. Ito na-solve natin dito. That is why we have here 25.6372 volts. Again, pag sinolve mo ito na, habawa, i-add mo lang basta-basta, hindi yan 100. Ano? Mali. Kaya hindi yan pwede ang ganun. Pwede, the square root of 96.65 squared plus square of 256.372. Tatama yun sa 100 or almost 100. Okay po. Then for P, BTIT cosine theta. Meron tayong BTIT. Ang wala tayo ay cosine theta. Now, I want to point this out. Kanina, sabi natin, pagka series, we have R over C. Ano? So, kahit na inductor yon, capacitor yon, na naka-series RC or RL, basta series, we have R over C. Kung may value tayo nito mo ito. Kung hindi, ibang paraan ang gamitin natin. So, we have these values na, no? Tsaka na-solve natin to. That is 0.9666. Ano po. Normally, may karugtong pa ito yung pag sinabi nating leading or lagging pag hinahanap yung power factor. Anyway, hindi naman dito ang hinahanap. Ano? Ang kinukuha lang na dito ay cosine theta.
So ito, pagka C ang kasama, leading yan, leading. Leading. Pagka L ang kasama, lagging. Lagging. Yan. Anyway, hindi naman yan ang power factor ang hinahanap natin dito, final answer. Kaya okay na to. So yun, pag pinasok na po itong mga value, no, 100, 0.3866, and 0.9666, we have 37.3688 watts. That is for P. Now, next is Q. So again, pwede po yung BTIT sin theta, no? So, kukunin mo lang yung angle dito base rito sa cosine theta equals po nil. Kukunin mo yung solving mo yung theta, then palitan mo na ito, maging BTIT sin theta. Okay naman yun. So, pwede rin ito. The square of the current flowing at the capacitor multiplied by its capacitive reactance, XLC. So, series naman yun. Kaya parehas lang ang current na to, 0.3866. Square of that. Then, X sub C na na-solve kanina. 66.3146. Saan na yun? Ayaw mag-back. So, the result is 9.9135 bars. Ano po? Lastly, the apparent power S. So, total values tayo, VTIT. Meron na to, given yan. Ito na-solve kanina. To obtain a value of 38.66 volt amperes. Okay? So, yun po ang mga sagot sa mga hinahanap natin kanina. That is for RC in series. May tanong po? Andyan pa ba tayo? Kaya pa, okay lang ba pa? Baka pagod na kayo sa absorb. Kasi kung kahit tapusin ko lang itong RC in parallel para sa next meeting na yung susunod natin. Next, saan na yan? Okay, RC in parallel na. So, kamukha kanina, we have here resource voltage, we have the resistance. This time, kung inductor yung kanina, capacitor naman ito. So, yun. So, suppose your total current is IT, ito. Dito, IR ang dumadaloy dyan. Dito, IC. And, since parallel po, pag ginawin natin ang phasor diagram, voltage is common to any part of the circuit, parallel. Kasi, so pwede natin gamitin yun na reference. Kaya ito yung VT sa phasor diagram. For the resistance, in phase po yung IR at saka yung VT. Kaya andito sila. Rehas. For the capacitance, current is leading with voltage. And that is 90 degrees. Kaya ito leading siya 90 with VT. So, mula dito, pwede tayong gumawa ng triangle sa mga currents. Ano po? I-connect natin itong IC dito. And mula dito sa umpisa hanggang doon sa dulo niya, that is I total. Kaya ito yung triangle natin na magagawa. Now from here, we can have the formula IT be the square root of IR squared plus IC squared by Pythagorean theorem. Okay? Then for the impedance, parehas lang ito nung naandun kanina sa inductor ang kasama. Ang napalitan lang, subscript. Ito lang, naging C. Okay po. Ito, ganun din. Ang napalitan lang, subscript. Naging I sub C. Yun lang yan. Power formula, the same yan mula kanina. Wala pong nabago rito. Basta we are talking of total dito. Yan, total. Dito naman, dun sa capacitor na dumadaloy na current. Ito sa resistor na dumadaloy na current. So, example na po. A circuit consisting of resistor and capacitor in parallel. The resistance is 5 ohms and the capacitance is 10 microfarad. We have the source voltage of 24 volts with 4 kilohertz frequency. We are asked to calculate the current. So, pwedeng solve natin yung XC neto. Pag meron ka na nun, solve natin yung impedance Z. Pagkakuha ng Z, by Ohm's law, may voltage ka, may impedance ka, pwede mo makuha si current. Ganun po ang ating pwedeng gawin.
So, ito na siya, no? X sub C is 1 over 2 pi f C. Then, values, this is 4 kilohertz. Ang ating C ay, typo error to, it must be C. Ano po? Tingin. Ayan. It should be C, ha? Hindi siya L. So, anyway, the value is the same. Okay naman, correct naman. 10 micro, so 10 to the negative 6. So, pag impute natin yan, this is 3.98 ohm. And to solve for Z, so ito na, 1 over the square root of 1 over r squared plus 1 over x squared. So, ipapasok lang natin dito ang 5 ohms. X and C, 3.98. And solve. So, we have 3.11 ohms. Now, may impedance Z ka na, may voltage tayo, given yon. You cannot solve for I. That is V over Z, 24 over 3.11. The result is 7.72 amperes. Okay? So, next to have ito. Another one, parallel, 100 volts, 60 hertz ang supply, 250 ohms resistance, and 40 microfarad capacitance. Solve for the impedance, the current flowing at R, current flowing at C, the total current, the true power, the reactive power, and the current power. Ano po? So, same process, solve for X sub C and solve for impedance. 1 over 2 pi FC. Then, next to that, we have the value of 66.3148 ohms. So, for the impedance, pwede nyo gamitin yung formula kaninang pinisinta ko, o kaya yung itong isang to. Ni-rearrange lang ito para yung maging R times X sub C over square root of R squared plus X sub C squared. Kinuha mo na ang LCD. Okay. So, placing the values, R is 250 and X sub C 66.3146. Okay, ito ganun din. To obtain 64.0979 ohms. So, may impedance na tayo, ano? We cannot solve for the next, that is IR. So, IR parallel naman yon. May voltage tayo, may resistance. Makukuha na kagad natin si IR. Okay. So, by Ohm's law, VR over R. 100 yung source, 250 siya. So, that is 0.4 ampere. Ganon din doon sa current flowing at the capacitance. Ano? Voltage, same yan, parallel. X sub sinasolve dito. So, 100 over 6.3146. That is 1.5080 amperes. So, meron ka ng dalawa nito. Pwede mo ma-solve yung IT by Pythagorean theorem ang formula natin doon. Ano po? So, pwede rin yung impedance kung gusto mo. O pwede rin yung dalawang currents. So, dito, impedance ang ginamit. So, by Ohm's law ito, VT over Z. 100 over 64.0979. So, 1.5601. Ano po? Okay? Pwede rin ito. Kasi kung ito ang gagamitin, let me annotate. Diba? IT, the square root of IR squared plus IC squared. So, square root of 0.4 square, 1.508 square. Ilang ba result niyan? Ang nakuha ko ay ito. 1.50, ay 56, I mean, 5601 amperes. Yan yung IT ko rito. Pag itong formula ang gagamitin ito. Okay? 1.5601.
Sa kabila, ang result nun ay parehas lang. 1.5601, parehas na parehas. Okay. So, tuloy tayo. Power. BT, IT, cosine theta. Kanina pa natin ito ginagamit. Ano? So, take note, I want to point out this again. Iba naman ito. Kanina, ang ating series, cosine theta is equal to R over Z. Ngayon po, parallel tayo. And cosine theta is equal to Z over R. Take note of the difference, ha? This is for parallel. This is for series. Okay po. So, yun. So, delete ko na yan. Again, parallel tayo Z over R. So, may values na tayo nito kasi nasolve natin to kanina. So that, we have now 0.2564 leading. Ito yung binabagit ko sa kanina. Kasi capacitor ang kasama nito, kaya leading ito. Pero sa computation natin, hindi naman natin kailangan lagay ng leading or lagging kasi ang hinahanap natin nga ito power. So anyway, andito na value. Ito na. 100 for total voltage. Current is 1.5601. We have this power factor cosine theta of 0.2564. So the result is 40.0010 watts. Now, for Q, again, pwede po yung BT, IT, sin theta. Kukunin mo lang ang theta dito. Or pwede rin namang ito. I sub C squared X sub C. Take note, yung current na ito ay ito yung dumadaloy sa capacitor. At X sub C is the capacitive reactance. So, kanina, nag-solve tayo ng I sub C. I sub C ay 1.508. So, yun ang gagamitin natin. Ayan. And X sub C, na-solve din natin yan. 66.3146. And the result is 150.8036 bars. Ano po? So, yan. Lastly, the apparent power S. So, VTIT. Basta single phase po, ano, kasi iba po ang formula para sa three phase. Anyway, sa mga susunod pa yun na discuss natin. So, S equals VTIT. V2 is 100. IT is 1.5601. The result is 156.01 volt amperes. Okay? So, yun, pwede nyo ulit ma-check yan. Itong tatlong ito. Kung magmamatch yan. Okay? So, ito na po yung imbis na shift work ito ninyo, i-assignment na lang ito ninyo para sa next meeting natin. I-check ano. So, there will be ilan ba to? 4 items. Itong ano siguro, mas maraming hinahanap to sa ano eh. Sa number 1. Siguro ito ay pwedeng ilan ba to? Impedance, current, power factor, voltage sa cross inductor, and resistor. Siguro gawin natin itong 10 points yung number 1. Yung number 2, 5 points lahat. Ito 5 points din. 5 points para 25 ang total na yun. So, ganun ang gagawin natin. Ito, 10, 5, 5, 5, 25. Yan. So, ilagay nyo po yan sa kung anong papel ang mayroon kayo dyan, yellow pad or ano, pen paper. Nasa inyo po para magawa nyo na. So, i-ano muna, i-print screen po muna ito para makuha nyo na. Meron pa tayong 8 minutes. Okay na po. May IC reactions ko na print screen ha. Sige, thank you. So, stop share ko na ito. No? I guess ito na yung last slide nitong PowerPoint na ito. O, yun na nga. Okay. So, tayo ay mag-attendance muna. So, baka masobrahan na kayo sa dami pag nag-discuss pa tayo. Although ready na yung susunod nating mga PowerPoint. So,
Say present if you are here. Abuseho. Present po, sir. Acha. Present po. Aklaw. Present po. Aiko. Present po, sir. Alarcon. Present po. Altares. Present po, sir. Amoroto. Present po. Baldassar. Present po, sir. Barcelona. Present po, sir. Beduya. Hindi ko po siya narinig. Bolivar. Hindi ko rin narinig. Bongkales. Present po, sir. Briones. Present po, sir. Cabajes. Hindi ko narinig si Cabajes. Caranto. Present po. Cartalia. Present po. Cedron. Cerdon pala. Present po, sir. Consimino. Hindi ko siya narinig. Cruz. Ganun din. De la Cruz. Hindi ko rin narinig. Diamante. Baka ako na yung hindi naririnig. Naririnig pa ba tayo? Sir, naririnig po kayo, sir. Okay. Kasi wala ako naririnig na sumasagot eh. Sige. Diamante. Wala ako narinig ah. Inabore. Sir, present po. Surname? Inabore po, sir. Okay. Estorca. Present po, sir. Gabriel. Present po, sir. Garcia. Lian. Present po, sir. Garcia Stephanie. Present po. Guerrero. Present po, sir. Javiniar. Present po. La Cuadra. Present po, sir. Lilo. Present po, sir. Lesias. Present po, sir. Legaspi. Present po, sir. Luanzon. Present po, sir. Lunas. Present po, sir. Lozano. Present po. Maas. Maguad. Hindi ko narinig si Maguad. Malabuyok. Present po, sir. Marquez. Present po, sir. Medina. Hindi ko rin siya narinig. Dami ko nang hindi naririnig. Mercado. Present po, sir. Nebrao. Present po, sir. Ogmer. Present po, sir. Oreste. Present po. Plaza. Present po, sir. Ravels. Present, sir. Red. Hindi ko rin narinig si Red. Relator. Ganun din. Si Bolboro. Suon. Present po, sir. Tinawi. Present po. Chu. Present po, sir. Turalba. Present po, sir. Venida. Present po. Yasonia. Hindi ko rin narinig si Yasonia. We'll check kung may mga nag-message dito sa chat natin. I have ilang minutes na lang kaya ito. Si Relator naka-raise hand, ano? Na ano ko yata to kanina. Na absinan. Okay na, Relator, na-delete ko na. Present po yung Sonia, sir. Okay. Tsaka, Good afternoon po, sir. Kabayas din po present po. okay. Sir, Beduya din po. Okay na din. Bolivar na lang. Consimino, Cruz, De La Cruz. Kung hindi ako aabot sa 3 minutes, 2 minutes na lang. Anyway, mag-resume ulit tayo para sa picture taking ito. Sir, si De La Cruz din daw po. Nasaan siya? Andyan siya? Currently po nawala po siya sa meeting. Mm. Sino pa ito? Sige, pwede pa makahabol ang print screen. Pa-open cam. Kuha tayo ng print screen. Kaya pa to.
Makisuyo po. Yung, o yun, may mga marami. Sino to? Sila ni Brao. Sige. Okay. 2 slides. Game po. Slide 1 muna. 1, 2. Smile po. Okay. Wait lang. And another slide. Game po. 1, 2, 3. Smile po. Ayun, nakahabol. Pwede na mag-off cam. Thank you. So, sino pala itong mga na ano natin? Na absent na ano. Anyway, for next meeting, ang first part po natin ay checking muna ng assignment. The next to that will be quiz 3 tayo, ano? Ang topics yung mga diniscuss lang today. Tapos after ng ating quiz 3, discussion tayo. Okay po, nakuha po yung ating sequence, assignment, quiz 3, then discussions. Online na lang tayo sa next week. Sige. Ano pa ba? Okay na siguro. So yan po. Maraming salamat sa pag-attend ha. Work on na kayo sa inyong sheet work. Assignment na lang yun, bale. And then we'll be checking that next meeting. Thank you for attending the class. Bye-bye po. Bye, sir.